Inibitan ko po kayong tumayo, panandalian para sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan na matatagpuan sa unang Timoteo, Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 8. 1 Timothy chapter 5, verse 3 to 8. Nasa screen po natin. But if you have your Bibles, pwede niyo po akong sabayan. Babasahin ko po sa Tagalog. Unang Timoteo, Kabanatang 5, talatang 3 hanggang 8. Ito pong nakasulat, igalang mo tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang tunay na babaeng balo ay yung nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tanging niyang pag-asa, kaya patuloy siyang dumadalangin gabi't araw. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay may tuturing ng patay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Yan, nabati niyo na po ba yung katabi niyo ng good morning? Yan. Okay. Tignan niyo nga mo habang may bago. May bago ba sa katabi niyo? Pansinin niyo naman kung meron. Okay. Ayan, so sa mga, kung sakasalang may first time tayo, no, ito po ay, bagamat ito ay bagong buwan, pinagpapatuloy po natin yung ating campaign na pinamagatan po nating Financial Freedom Campaign. So it will be the whole of September and October. Ito pong topic na ito na naka-assign ay bahagi po ng series na sabi ko nga po nung una, nakabase po sa libro ni Dr. Andrew Luzon na The Debt-Free Lifestyle. At itong session na ito po ay talaga pong naka-title na Family Planning. So, nung ito po ay aking pong pinaghahandaan at pinag-iisipan, sabi ko marami dito ay wala na sa ganong lugar. Marami po sa inyo ay tapos na sa larangang ito. Kaya po, minabuti ko po na medyo ibahin po yung ating pong series or yung ating sermon for this morning. Pero gagamitin ko pa rin po yung passage na naka-assign sa umagang ito. Pero kung gusto niyo pong malaman o interesado kayo tungkol sa ano po ba ang maasabi po nating biblical perspective on family planning, after po ng ating service, yun po yung topic sa ating small group video. No? Ano po ba yung matatawag po nating biblical na family planning. But for this morning, ang gusto ko pong gawin ay aralin po natin ito pong 1 Timothy chapter 5 verse 3 to 8 and somehow yung pong buong chapter na rin para po makita natin kung ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa topic na ito at makita natin kung ano po ang koneksyon ng makikita po natin na widow's ministry at the same time yung tinatawag nating responsibility ng family. Okay? So, another, pinag-iisipan ko pa, kung ano bang pwede nating title para sa sermon na ito. Kasi nahirapan talaga ako mag-isip. Sabi ko, ano ba yung babagay dito sa passage na ito? At the same time na magre-reflect talaga dun sa direction ng passage, sabi ko, sige, either we call it planning your children's future or a family that cares. No? Doon na lang po nating tignan. At sabi ko nga po, dalawa po yung main na titignan natin. Una, yung tinatawag nating widow's ministry or recognition of widows. And number two, ano po ba yung ministry natin sa ating family or the responsibility of family members. Unahin po natin yung isang bagay na kadalasan hindi natin napag-usapan sa church. Okay? Bakit po mahalaga na kilalanin natin o ating bigyan ng parangal o pangalaga ang mga balo? Sa passage na ito, meron tayong tatlong bagay na makikita. Makikita natin yung
kahalagahan ng pangalaga sa mga balo? Ano ang mga hamon sa mga balo? At ano ang babala para sa mga balo? Unang-una, yung pangalaga or the care of widows. Ang sabi po sa verse 3, igalang mo ang mga byudang wala ng ibang maasahan sa buhay. Sa ating pong buhay, bilang pong sabihin po nating komunidad o bilang isang iglesia, hindi ko po alam kung naranasan ninyo na pinapahalagahan natin ang mga balo sa ating kalagitnaan. Alam ko po may mga churches na meron talaga silang widows ministry. Meron talaga silang ginagawang ministry na ang focus talaga ay how to minister to the widows. No? May mga leaders sila, may mga programs sila. Sa atin dito, in a way, parang ang nangyari, ang closest thing na meron tayo dito ay yung dati meron tayong ministry sa mga seniors. At pag sinabi nating seniors, mga seniors na babae. Kasi para ang biro ko sa church na to, ang tumatanda lang para mga babae. Kasi may seniors ministry tayo, pero ang nandun lang, puro mga babae. Yung mga lalaki palaging nasa men's ministry. Naalala niyo yun, nung meron pa tayong Golden Flags? Pero yung nasa Golden Flags, puro babae yun. Ibig sabihin, hindi tumatanggap yung mga lalaki na nagsisenior sila. Parang may ganun yun, pag inasa. Pero nawala na yun. No? Ngayon, para pantay-pantay, men at women na lang. So wala nang senior. Basta kung lalaki ka, anumang edad mo, basta nasa men's ministry ka. Pero pag tinignan po natin sa Bible, bakit may pagpapahalaga? Makikita tayo sa mga balo. No? One of the most famous stories na makikita po natin when we talk about giving is yung story about the widow's mite, di po ba? Na kung saan yung isang balo na sinabi nga po doon na yung natitira niya lang pera, yun ang kanyang binigay. At binigyan siyang example. Pero yung story na yun ay mas na-highlight sa katotohanan pag alam po natin yung background na kung saan, na kung ikaw ay balo, actually hindi lang sa panahon ng Panginoong Hesus, no? Even when you go back to the Old Testament, dahil sa kultura na meron sila, ang mga balo sa panahon po nila ay talagang walang naaasahan. No? Na kumbaga ay dahil masyadong patriarchal yung society, yung capacity ng mga babae para kumita o mag-provide para sa kanilang sarili ay very limited. Nasa panahon tayo ngayon na pwede nating sabihin na parang pumapasok na tayo na kung saan ang lalaki at babae ay halos may equal opportunity na para kumita. Di po ba? Natatanggal na yung mga stereotypes natin na pag babae dapat nasa bahay lang at nandun ka lang at wala kang ibang pinagkakaabalahan kundi yung pamilya. At ang lalaki, yun lang yung breadwinner. No? And so yung burden siguro, kung sasabihin natin, hindi na ganun kalaki. Kaya siguro yung iba sasabihin sa atin, hindi na natin kailangang ipatupad o i-implement ito. Pero hindi pa rin nawawala yung katotohanan na maraming mga balo, even sa panahon po natin ngayon, totoo pa rin yung sinasabi po dito sa verse 3. May mga byuda na wala ng ibang naasahan sa buhay. Tama po ba? Marami tayong mga kilala na nung ang kanilang mga asawa, no, ay kinuha na ng Panginoon, nakadama sila ng hindi lang ng matinding pangulila, kundi matinding pangailangan sa buhay. At yun po yung isang malaking hamon para sa kanila. At makita po natin, ang Panginoon, through the church, sinabihan, bigyan nyo sila ng halaga. Kaya nga po nung makita po natin ng church history, kung saan traditionally sinasabi nagmula yung ministry ng mga deacon sa church, ito po ay nagsimula because of a problem concerning the widows of the church. Familiar po ba kayo sa kwentong yun? Yun po yung nangyari sa Acts chapter 6 verse 1. Na kung saan ay, sabi nga po dito, habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista, sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Even nung time na yon, may recognition ang church na dahil ang mga byuda ay walang source of income or source ng ikabubuhay, kinuha na ng simbahan ang responsibilidad na alagaan sila o tulungan sila sa kanilang ikabubuhay.
of course, nagkaroon ng issue kasi may mga grupo-grupo din na nangyayari na kung saan dahil yung iba ay Hebreo, yung iba Hellenista, yung isang grupo ay parang napapabayaan. And because of that, it became a church issue and therefore the apostles had to act on it. So ganun po yung nangyari doon. And so doon na-emphasize, no, sinabi nga ng mga apostles, mag-a-assign kami ng mga leaders na may kakayahan. Men of good report, full of the Spirit, ang taas ng qualification para tutukan ang problemang ito. No, yung ministry to the widows. Ibig sabihin, the early church, even though they were growing exponentially, nakita nila na hindi nila gustong pabayaan itong ministry na ito. Nakuha po natin yun? Mahalaga kasi na habang lumalaki ang church at marami tayong alalahaning pumapasok, huwag daw nating kalimutan na may mga tao tayo sa kaligitnaan natin na may malaking pangailangan. At ang una nga daw po doon, ang mga balo. So yun po yung hamon para sa atin. Now, yun yung realidad, yun yung hamon. Ang tanong, lahat daw ba ng mga balo ay dapat nating bigyan ng ganitong klase ng pagkatulong? Kasi nga, isa sa mga issues na lumabas din, may mga nababalo din sa, sabihin po nating, medyo bata-bata pa. No? Marahil ay hindi pa sila matagal na mag-asawa, o hindi pa lumalaki yung mga anak, at nabalo na agad. So ano po ang ginawa po ni Apostol Pablo? Sabi niya dito, lagyan natin ng guidelines. So pag binasa po natin itong 1 Timothy chapter 5, especially itong verse 9 to 16, no? Hindi ko na po nilagay dyan kasi mahaba-haba. Pag tinignan niyo po sa Bibles ninyo, yung verse 9 to 16, apparently, meron silang tinatawag na listahan ng mga balo. Sabi sa verse 9 ganito, ang mga tulad nito ang isasama mo sa talaan ng mga babaeng balo. Anong klaseng babae ang papasok sa listahan ng beneficiaries ng masasabi nating widows ministry nila? Ang sabi ganito, di kukulangin sa 60 taon, ibig sabihin 60 years old and above. Yun lang yung considered. Minsang lamang nag-asawa at kilala sa paggawa ng mabuti, napalaki ng maayos ang kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa mga nakikituloy sa kanyang tahanan, naglilingkod sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa nangangailangan, at itinalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kung isipin nyo, grabe, ang taas naman ng standard nito. Pero ito kasi, no, pag inisip siguro natin, parang namimili naman masyado, no, kung ng mga tutulungan. Pero kasi ito nga yung issue. Dahil nga marahil ay dumadami. Again, no, nagsimula yung church na konti lang sila, sabi natin 70, 100. Tapos after ng preaching nga ni Peter, umabot sila ng 3,000. Tapos sabi nga doon, araw-araw may nadadagdag sa kanila. So, grabe yung growth ng church. At kahit na nagtutulungan sila, taga-ambagan sa mga pangailangan, definitely, hindi ito sapat. No? Sabi nga doon, nagbebentahan na sila ng ari-arian para lang matustusan yung mga pangailangan. At meron talaga sa kanila na umaasa doon sa makukuha mula doon sa simbahan during that time. And so siguro nga, ang aking analysis dito ay dahil hindi nila kayang tulungan ng husto ang lahat, nilagyan na nila ng listahan sino ba yung dapat tulungan. Pero hindi lang yung issue, hindi lang yung practical na issue ang lumalabas. No? Kung ating pong titignan. May isang issue pa. Anong issue? So, ito yung mga papasok sa category. Ito yung karapat-dapat. Sino yung mga hindi dapat isali? Gusto niyo pong malaman? Anong klaseng mga balo ang dapat hindi daw isama? Okay, ulitin ko sabihin ko, hindi ako nagsulat nito, yung Bible. Baka kasi may sumama ang loob. Babasahin ko lang po Hindi po ako nagsasabi nito, babasahin ko. Simula sa verse 11. Okay, talatang 11 ng 1 Timothy chapter 5. Huwag mong isasama sa talaan ang mga balong bata pa. Sapagkat kapag nag-alab ang pagnanasang mag-asawa uli, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Okay? Kasi daw pwedeng ganun na kasama ka sa makakatanggap pero mag-aasawa ka na naman pala tapos magbibisi ka na rin sa ibang bagay. Baka wag na lang. No? Sabi pa dito, dahil dito masira sila sa una nilang pangako.
At matututo silang magtamad at mag-aksaya ng panahon sa panghapitbahay. Okay? Ulitin ko, sa Bible po ito, hindi ko po ito ginagawa. Ang masama pa nito, sila ay magiging mapanghimasok at madaldal. Kaya, ito sabi ni Pablo, kaya sa ganang akin, mabuti pang sila'y mag-asawa uli, magkaanak, at pagyamanin ang sariling sambayanan para hindi magkaroon ng pagkakataon ng ating kaaway na mapagyukaan tayo ng masama. Okay? So, ito po ay guidelines lang. Okay? Sabi nga natin, hindi natin minamasama kung may mga balo na gusto mag-asawang muli. Hindi po yung ipinagbabawal. Ang sinasabi lang dito siguro, no, na pag tinignan natin, yung mga tao o mga balo na talagang umaasa na lang o qualified, ay sila po ang nararapat talagang tulungan. So, ito po yung isang explanation. Sabi dito, the only widows who qualified for church support during the time, no, were those who were financially qualified through destitution. Ibig sabihin, kaya mo sila bibigyan ng tulong kasi talagang kulang na kulang sila sa kaperahan. Okay? But at the same time, they were also spiritually qualified through godliness. So meron silang karakter, may pagkatao sila na masasabi mong dapat mong tulugan kasi makikita mo yung pagiging mabuting tao nila dahil nagmamanifest ang pagiging mabuting Kristiyano sa kanila. Now, ito yung hamon. Okay? So halimbawa, okay na, sige, so pumasa ka na dun sa listahan. Ito naman daw yung hamon para sa mga balo. Ang sabi ganito, and this is how I would look at it. Sabi, ang byuda na walang ibang maasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. In other words, ganito daw yung magiging attitude na invitation at challenge ni Pablo. Kung ikaw daw ay balo, at ang realidad mo nga sa buhay ay maaring yun nga, ang mga kamag-anak mo ay limitado ang kakayahan para tulungan ka, ilagay mo daw sa Diyos ang iyong pag-asa. Yun po yung imbitasyon at hamon sa mga balo. Yun po yung unang hamon at encouragement. Pangalawa, sabi din dito sa verse 5, kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. In other words, parang binibigyan na ng ministry kaagad, no? Na ito yung magandang gawin mo. Sa halip na gawin mo yung ibang bagay na dinescribe kanina, mag-focus ka sa pananalangin. Sa halip na mag-isip ka ng mga bagay na pagkakaabalahan o mag-aaksay ng oras o di kaya mo mga problema sa mga bagay na wala, sabi, ilapit mo daw yon sa panalangin. Okay? So yun po yung challenge at encouragement. Pero yun nga, may caution. Na may mga byuda daw, sabi nga sa verse 6, na hindi ko nababasahin ng buo, na kung saan, I think para sa lahat ng mga byuda, no? Again, wala akong masyadong masasabi tungkol dito, kundi kung ano po ang sinasabi ng Biblia, na kailangan daw bantayan na kung ikaw ay dumating sa ganitong estado, na maging maliwanag sa iyo kung ano yung hamon na nadadala ng ganitong sitwasyon. Kaya nga po maganda po no, na kung tayo po ay hindi familiar o hindi tayo nakakapag-minister sa mga byuda sa ating kalagitnaan, maganda po maging mindful tayo. Ano kaya yung maaring struggles nila? Nung nakakapanood ako ng ilang mga video about the widows ministry ng ibang mga churches, nakita ko doon na talagang sabi nga, lalo-lalo kasi sa ibang bansa, marami sa mga nabubiyuda na, ang sila po ay dinadala na po sa yung tinatawag na foster, yung home for the aged, parang gano'n. And so ang problema ng marami, although provided yung lahat ng pangailangan, hindi sila masyadong nadadalaw ng mga kamag-anak. And so yung isang ministry nga nanggagawa ng mga churches ay yung simpleng pagdalaw. Sabi yung iba kasi, halimbawa, pag balo at marami sa mga lalaki ang halimbawa magaling sa bahay. So nung nawala na yung lalaki, marami sa mga home repairs hindi na nagagawa dahil inaasa nga dun sa lalaki. Now, isa sa mga ministries na pwede doon ay yung pagtulong, no? Sa mga pagkukumpuni, pagtutulong sa bahay. Example lang po ito. Again, hindi natin ito malalaman kung wala po tayong makikitang ministry na opportunity for them. And that is why it's important for us to identify ano kaya yung pwedeng magiging tulong
na kinakailangan po nila. At yun po yung pwede nating ipanalangin bilang isang iglesia. Now, tignan po ngayon natin kung ano po yung koneksyon ng ministry na ito, itong mga verses na ito, dun sa verse na talagang tututukan natin na para talaga dito sa ating campaign. Ang sabi po sa verse 8 ng 1 Timothy 5 ganito, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ito po yung issue. Okay? Kasi baka hindi obvious sa atin. Ang nangyari kasi ganito, bakit napunta tong topic na to? Bakit napunta tong verse na ito sa ating kalagitnaan? Bakit biglang binanggit na, yun nga, kung ikaw ay may kamag-anak tapos hindi mo sila tinutulungan o hindi ka kumakalinga sa kanila, sabi nga, mas parang baliwala yung pananampalataya mo, parang ganun. Bakit napunta doon? So gusto kong bigyan kayo ng idea doon sa history. Kasi nga, ang nangyari ganito, marahil ay nung panahon nila, nung nalaman ng mga family members na yung church ay may ministry sa widows, ang ginagawa nila, pinapapunta nila lang yung mga widow doon sa church para kumuha ng tulong doon. In other words, ano nangyari? Inaasa na lang ng mga pamilya yung sa church yung pagtulong sa kamag-anak nila. Nakita niyo po yun? Parang, okay, sige, may ministry yung church, may tulong na nakukuha, pero ang tanong, sino ba yung dapat na tumutulong talaga dito sa taong ito? Nakuha po natin, parang ganito, di ba? Halimbawa, kahit sa panahon natin ngayon, maaaring, yes, halimbawa, may tulong ang church, yes, may tulong ang gobyerno sa mga pamilya, o sa mga balo, o sa mga nangailangan, pero sino ba dapat ang unang-unang tumutulong sa mga balo o sa mga nangailangan? Hindi po ba dapat yung kamag-anak po nila? So yun po yung hamon. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya. No, yun po yung hamon na sinasabi dito. So, tignan po ngayon natin yung responsibility ng family. Dalawa po yung nakikita ko na kailangan po nating tignan. Although yung first part hindi masyadong obvious, pero dahil yun po yung title natin, ito po yung nilagay ko na rin. Pero i-connect po natin sa ibang mga passages. So yung unang-una, yung responsibility ng parents sa kanilang children, kasi nga ang topic po natin is talaga pong may kinalaman sa planning your children's future. So again, sabi ko nga po, yung ating topic talaga about family planning sa small group video natin mapapakinggan. So I'll just point out two things about the responsibility of parents to their children na sabihin natin konektado. Na although sabi ko nga, ang issue talaga dito ay yung mga anak sa kanilang mga magulang o kanilang mga lolo at lola, pwede rin nating baligtarin yung prinsipyo na may responsibilidad din, halimbawa, ang mga magulang na hindi na ibigay lang halimbawa sa gobyerno o sa church yung responsibilidad na mag-provide o tulungan o i-nurture yung kanilang mga anak at mga apo. So unang-una, tignan po natin yung Proverbs chapter 13 verse 2. Ano po ang sabi doon? Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Now, okay. Hindi ko sinasabi na pag hindi ka hindi ka nag-iwan ng ng pamana, hindi ka matuwid na tao. Okay? Pwede ka nang mag-iwan ng pamana, utang, di ba? Pwede, pamana din 'yon. Hindi. Ang sabi ganito, pag ikaw daw ay isang mananampalataya, isang matuwid na tao, hindi nga mananampalataya ito. Ang concept nito ay ikaw ay isang matuwid na tao. Tama lang na iniisip mo na ano yung mangyayari sa pamilya mo pag wala ka na dito. Nakuha po natin yun? Kumbaga sa isang maayos na tao, sa isang matuwid na tao, hindi nga kailangan Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, ang ganitong klase ng mga tao nag-iisip para sa kanilang mga kamag-anak, lalong higit na sa kanilang mga anak at mga apo. Yun po yung sinasabi dito. Okay? So yun po yung prinsipyo na nakikita natin. So tayo, mas lalong-lalo, kung nagsasabi tayo ay mananampalataya, ang hamon daw po sa atin ay, kung kinikilala natin ang ating sarili na matuwid, ay dapat daw po nating isipin, ano nga ba yung pamana natin sa ating mga anak at mga apo.
Now, of course, pag pinag-usapan nating pamana, hindi naman lahat ito, sabi nga natin, ay nami-measure lang sa pera. Sabi nga natin, isa sa pinakamagandang pamana ng isang magulang at ng na, mga lolo at lola ay yung kanilang pananampalataya, di po ba? Kaya nga kinument ni Paul, si Timothy, na sabi, yung pamana ng pananampalataya, nang galing pa sa lola mo, at nanay mo. So tayo po, hindi natin minamaliit yung pananampalataya. Last week pinag-usapan natin yung heritage o yung pamana ng edukasyon, di po ba? Na maraming mga magulang ang sinasabi nila, ito yung pamana ko sa'yo, na napag-aral kita. Hindi po natin sinasabi na kailangan lang tayong mag-focus na dapat meron kang maiwan na inheritance na malaki. Hindi naman kasi tayo lahat may kakayahan doon, di po ba? Pero lahat tayo may kakayahang mag-iwan ng inheritance ng faith. Tama po. And you can have in a way, an inheritance of education for our children. Hindi man natin mapag-aral sa magagandang eskwelahan, subalit yung pagtuturo natin ng mga mabubuting asal, ang mga bagay na makakatulong, yun po yung masasabi po nating pamana sa mga anak. Now, pag pinag-usapan lang natin very quickly, yung konsepto nga ng family planning, no? O yung pag-iisip sa future ng mga anak, I believe mahalaga pa rin yung paalala ng Luke 14:28 sa atin dyan, na kung saan nagsabi doon, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Alam niyo po, isa po sa mga naalala ko dito sa verse na ito. Kasi nga po, parang yung anak po namin, kakapanganak pa lang nun, at talagang nagnais ako bilang magulang, na kumbaga dito sa malapit, dito sa Muntinlupa, na magbigay ng magandang oportunidad dun sa anak ko na ano naman siya, no? Na maipanganak sila sa magandang ospital. So naghangad akong madala siya sa Asian. Diba? Kasi yun yung sikat na magandang ospital dito. Kaya lang pagkatapos na naming makwenta lahat ng gastos, sabi ko, yung sunod na baby siguro natin sa Osmo na lang. Alam niyo, kasi may ganun talagang no? Pag nakita mo talaga yung mga gastusin, at makikita mo na, ay, ganun pala kamahal talaga, para mapapaisip ka na kakayanin ko pa ba yung sa susunod? Hindi ko alam kung yung dahilan kung bakit hindi na kami binigyan ni Lord ng bago. Isa pang anak, no? Pero, alam niyo po, ano po yun no? May isa talagang hamon para sa atin na, tama, pwede naman tayo magkaroon ng mga anak, pero ang challenge talaga ay, kaya ba nating ibigay yung buhay para sa kanila? Now, let me ask you this, no? Hindi ko alam kung paano nyo sasagutin ito. Pag marami kayong anak, sabihin natin, o kahit more than one, sa tingin nyo ba bilang magulang, responsibilidad nyo ba na bigyan sila ng pantay-pantay na pagkakataon, na oportunidad? Ibig sabihin, kung ano yung ibinigay mo sa pang-una, dapat mabigay mo rin sa pangalawa. At yung bibigay mo sa una, dapat doon sa pang-apat din. Pwede niyo pag-usapan sa small group yan. Hindi kasi nga, depende sa ating conviction. Di ba kasi habang tumatagal, habang nakikita mo na, di ba may nakikita ako na pag sunod-sunod nang pumapasok yung kanilang mga anak at nakikita na kung gaano kamahal na yung matrikula, napapaisip na sila, di ba? Kaya nga may mga kwento tayo, anak, tumigil ka muna kasi kailangan kukulangin na yung sa ate mo o sa bunso natin. May mga ganong kwento, di po ba? Bakit? Kasi nga, hindi natin nakwenta na magkano ba yung gagastusin natin kung ganito nakalaki yung pamilya na meron tayo. Yun po yung hamon para sa mga magulang. Nabalik naman po natin bago tayo matapos, dun sa mga anak at sa mga nakakabata. May dalawa lang po akong gustong puntuhin. Una, ang sabi sa verse 4 ganito, subalit kung isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob. Dito kinikilala na, sabi nga, ito nabanggit po dito sa seminar kahapon, no, kung nandito kayo, na yung mga issue na, sabihin natin hindi maiwasan na minsan may mga magulang na naghahanap din na yung kanilang mga anak o mga apo, tumulong din naman. Di po ba?
Kaya nga po, ang kaisipan dito ay ganito. No? Kung magkakaroon ng usapin ng pagkakalinga, sino po yung dapat na manguna? Di po ba? So, dun po ang hamon po ngayon dito ay, kasi may narinig ako, hindi ko alam kung alam nyo, na para bang ang nangyayari ganito. May mga anak ngayon, hindi naman siguro anak nyo, na ang sinasabi nila, hindi ko namang kasalanan na pinanganak ako ng magulang ko eh. Nanganak-nganak kayo, tapos aasahan nyo ako, paglaki nyo, ako mag-aalaga sa inyo. Parang ang pangit pakinggan, di po ba, sa isang banda. Pero, ang tanong ko, saan kaya nanggagaling yung ganong klaseng mga salita? No? Bakit kaya biglang may ganong mga pananalitang lumalabas ngayon na parang, ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kaya nabibitawan nila yung ganon? Pero yun nga, ang challenge ngayon siguro sa atin, no, bilang isang church, bilang isang community, paano natin sasabihin na, okay, yes, pinili ng magulang mo, o hindi ikaw yung pumili na ikaw ay panganak, pero sabi nga dito, kahit man lang doon sa konsepto ng pagtanaw ng utang na loob, na paano mo gagawin ito para sa iyong mga magulang at kasama na rin sa mga lolo at lola. At pangalawa at panghuli, ang sabi dito, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na daw sa pananampalataya. Now, ito yung issue. Ang sabi dito ganito, ang issue ay hindi, kumbaga, kung ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo aalagaan ng pamilya mo, hindi totoo yun. Marami tayong kakilala na hindi Kristiyano, pero magaling mag-alaga ng pamilya. Tama? Ano yung issue? Ang issue daw ganito, kung ikaw ay Kristiyano at sinasabi mong mananampalataya ka, hindi mo pwedeng gawing excuse na, ay, bahala na si Lord sa kanya. Hindi ganun doon. Ang ministeryo daw natin, ang responsibility daw natin bilang mga anak, bilang mga apo, ay tignan yung mga pangailangan at kalalagayan ng nakakatanda at sila po ay bigyan po ng tamang pagkalinga. Yun po yung prinsipyo sa pamilya at yun din po yung prinsipyo sa church ng malawakan. So ito po yung hamon para sa atin. Isang aplikasyon daw ng ating pananampalataya, pwede nating sabihin may pananampalataya ako sa maraming bagay. Ang sabi ng Bible sa usaping ito ganito, kung may pananampalataya ka, ipakita mo sa pangalaga ng pamilya. Ipakita mo sa pangalaga ng mga anak mo at mga apo, at ipakita mo sa pagbibigay ng paggalang at pagkalinga sa mga magulang at mga lolo at lola. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita at sa iyong imbitasyon sa amin na makita na ang aming responsibilidad sa aming mga pamilya ay bahagi ng ministeryo na ibinigay mo po sa amin. Na bahagi ito ng aming pananampalataya, na hindi po ito masasabi po nating iba o kailangan po naming tanggalin. Subalit ito ay bahagi ng nakikita mong kahalagahan na kung saan ang simbahan ay isang extension lamang ng naisin mo sa bawat pamilya. Na ang bawat pamilya, gaano man ito lumaki at gaano man ito tumanda, ito po ay magkakaroon ng pagmamalasakit at pagmamahalan sa isa't isa. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa na kung meron man nga na nakakaranas ngayon ng maaari pong kalungkutan o ng sakit sapagkat hindi nila ito nararanasan sa kanilang buhay. Lord, dalangin ko po na ikaw po ang kumilos sa kanila. Sabi niyo po, you are the father to the fatherless. Maaring pong may mga nandito na nangungulila sa kanilang mga magulang na hindi po nila naranasan yung sapat na kalinga ng isang magulang. Lord, bilang Ama, iparanas mo po ito. At kung meron nga mga po dito ng mga lolo at lola, mga nanay at tatay, na sa isang banda ay sila po ay nangangailangan ng pagkalinga din naman. Dalangin ko, O Diyos, na nawa po ay kayo mismo ang magbigay nito para sa kanila. Gumamit kayo ng mga tao at kung maaari, ay gamitin mo ang iglesyang ito upang iparanas ang iyong pagmamahal sa kanila. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Pangusap ka at patuloy na madakila. Ito po ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.